Tuwing nasakay tayo sa LRT Line 1 patungong Maynila, nakikita natin ang ilan sa mga estasyon rito ay nakapangalan sa mga tao, tulad na lang ng Quirino, Blumentritt, Pedro Hill at iba pa. Alam din natin na halos lahat ng kalye sa Maynila ay binuo pa nung panahon ng Espanyol o panahon naman ng Amerikano. Ang United Nations ay nabuo lamang noong taong 1945. Ayon sa mga lumang litrato, ang dating pangalan nito ay Kalye Isaac Peral. Ngayon ang tanong, sino ba si Isaac Peral at ano bang naging ambag niya sa kasaysayan ng Pilipinas? Halina't sagutin na natin ang mga tanong na hindi tinatanong dito sa Kultura at Kasaysayan. Si Isaac Peral y Caballero ay isang Espanyol na naval engineer. Ipinanganak siya noong June 1, 1851 sa Cartagena, Espanya. At pumasok siya sa Naval Military College ng San Fernando noong 1865. Tandaan na, 14 years old pa lamang siya nito. Sumama siya sa iba't ibang military missions, ngunit mas pinili niya mag-aral ng geography, physics at mathematics. Pero mas focus niya ang electricity. At siya rin ang nagtayo ng mga unang electrical substations sa Espanya. Mas makikilala si Isaac Peral sa pagbuo ng kauna-unahang submarine na gumagamit ng kuryente at may torpedo sa ilalim ng tubig. Kung kaya binansagan siya bilang father of the modern submarine. Yung iba kasi gumagamit lang silang steam or compressed air. Ang misyon ni Isaac Peral ay makaimbento ng isang modernong kagamitan na panggera na naiimbento na ng iba't ibang bansa sa Europa nung panahon na iyan. At isa sa mga problema ng national defense ng Espanya. Tandaan natin, noong mga panahon na ito, ang Spanish Empire ay nanghihina na. At syempre kapag nanghihina ng isang malaking imperyo tulad ng Espanya, ay may mga darating para pirapirasuin ito. Noong September 20, 1884, sinimulan niya na gawin ang disenyo sa kanyang submarine matapos magkasakit sa Pilipinas noong taong 1882. Noong 1885, ipinablish ni Isaac Peral ang kanyang ideya ng modernisasyon ng Spanish Navy sa pamamagitan ng kanyang torpedo submarine na tatawagin niyang El Peral at nagkaroon siya malaking suporta rito. Ito ay matapos magkaroon ng krisis sa Caroline Islands or tinatawag nating Caroline Crisis sa pagitan ng German Empire at ng Espanya. Ang Caroline Islands ay grupo ng mga maliliit na isla sa silangan ng Pilipinas. Kasalukuyang binubuo ito ng mga bansa ng Federated States of Micronesia at Palau. Sinuportahan siya ng Minister for the Navy na si Admiral Manuel de la Pezuela at mismong sa Reina Regente Maria Cristina. Oo, sa kanya pinangalan ang kalyeng ito sa Binondo. At ang kanyang mentor na si Jose Luis Diaz. Binigyan nga siya ng pera nagkakahalagang 5,000 pesetas at kumuha pa ng mga materyales na hindi available sa Espanya noon. Kung kaya nagpunta siya sa France, Berlin, Germany, Brussels, Belgium at London, England para lang makumpleto ang kanyang submarine. Kalaunan lumaki ito sa halagang 300,000 pesetas dahil sa dami ng kanyang modifications. Tandaan natin, komplikado ang isang submarine. At noong 1888, nagsimula na ang launch ng kanyang submarine at dinayo ito ng maraming tao sa Arsenal de la Carraca sa Murcia, kung saan ibinalita ng mga dyaryo na naging successful o matagumpay ang kanyang submarine. Sa tagumpay ni Peral, binalita ng sobrang detalye ang nagawa niya. Kalaunan, ang France at Italy ay may kanya-kanya ng submarine na gawa rin. Kaya wag sosobra sa kwento, yung sakto lang. Naging matagumpay ang submarine ni Peral sa iba't ibang test noong taong 1889. Ngunit hindi ito pinagpatuloy ng gobyerno ng Espanya dahil na rin sa korupsyon at inggit. Pinalitan si Pezuela ni Jose Maria Berenguer kung saan may ginustong posisyon siya para sa kanyang anak sa Spanish Navy na maaaring makuha ni Peral. Isa sa mga nagpahinto ng kanyang submarine ay ang arms dealer na nagngangalang Basil Saharov, kung saan pinilit niya bilhin ang patent ni Peral ngunit tumanggi ito at ginamit niya ang kanyang impluwensya upang siraan si Peral. Nagtry siyang isabotahe ang submarine ngunit pumalpak siya. Nabentahan din niya yung Espanya ng mga armas. Karamihan ay depektibo katulad ng ginawa niya sa maraming bansa, kung kaya tinatawag siyang Merchant of Death. Noong September 1890, naglabas ang Board of Evaluation ng isang report. Naging critical sila sa bilis ng submarine. Yung paglalayag at pag-aatake sa umaga ay palpak. At kinwestiyon din yung makina. Ngunit pinayagan siyang ipagpatuloy ito ng may mga limitasyon. Naghahain si Peral ng sarili niyang kondisyon kung saan ininterpret ito bilang pagtanggi niya at inutos sa tanggalin ang makina ng submarine at iniwan ito sa arsenal.
At bilang pagtanggap sa kanyang mga nagawa sa Navy, binigyan siya ng medalya sa kanyang katapangan sa mga ginawang test. Matapos ang submarine ni Peral, walang mabubuong submarine ng Espanya sa loob ng 30 years. Sinabi nga ni Admiral George Dewey ng Amerika na kung ginamit ng Espanya ang submarine ni Peral ay di raw niya makakayanan harangin ang puwersa ng Espanya sa Cavite noong Battle of Manila Bay noong 1898 sa loob ng 24 oras. Nagtapos ang Spanish Empire sa pagkatalo nito sa Spanish-American War at sa pagpirma ng Treaty of Paris noong 1898. At napasailalim na ng Amerika ang Pilipinas kasama ang Puerto Rico, Guam at Marianas Islands, habang ang Cuba naman ay papalayain sa taong 1902. Sabi pa nga ng mga Amerikano ay, palalayain namin kayo sa Espanya. Scam, yung pala panibagong mananakop. Noong taong 1895, si Isaac Peral ay nagpunta sa Berlin para maoperahan dahil sa cancer. Pero nagkaroon siya ng meningitis at namatay siya sa edad na 43. Nilipat ang kanyang bangkay noong 1911 mula Berlin, Germany patungo sa Cartagena. Kung hindi siya namatay sa murang edad na 43 at hinayaan ng Espanya ipagpatuloy ang kanyang submarine, malamang sa malamang iba ang naging takbo ng kasaysayan. Sa Maynila may kalyeng ipinangalan sa kanya at mga rapper ng sigarilyo na may mukha niya kasama ang kanyang submarine. E ano naman nangyari sa kanyang submarine? Noong 1888, ang submarine ni Isaac Peral ay ipinascrap o tinanggal lang yung laman at ibinalik sa Arsenal de la Carraca noong taong 1929. At noong 1930, inilagay ito sa submarine base sa Cartagena. Noong 1965 hanggang 1991, inilagay naman ito sa Plaza de los Héroes de Cavite. Oo, yung Cavite na tinutukoy dyan ay yung Cavite sa atin. Pero hindi mga Pilipinong bayani yan ha, mga Espanyol yan, baka mag-isip kayo. 1992, napunta naman ito sa Seville at noong 2002, ibinalik naman ito sa Cartagena, sa Plaza. At noong 2012, inilagay ito sa Cartagena Naval Museum kung saan ni-restore ito. Noong 1962, pinalitan ng pangalan ang dating kalye Isaac Peral ng United Nations Avenue upang gunitain ang 17th anniversary ng organisasyon. Ang headquarters ng World Health Organization, Western Pacific ay matatagpuan din sa UN Avenue. Ang WHO ay organisasyon na hawak ng UN. Oh, wala tayong makikitang submarine ngayon sa UN Avenue ha. May isang kalye sa San Jose del Monte, Bulacan ang nakapangalan din sa kanya. Kung ating babalikan ang mga kalye sa mga lungsod natin, lalo na yung mga lumang pangalan nito, maaari pa natin makita ang iba pang bahagi ng ating kasaysayan na bihira lang maturo o mabanggit sa atin. Tandaan natin, ikaw, ano ang kwento ng kalye mo?